who never falters. Come on, if you believe you serve a God who is strong right now, invincible right now, undefeated right now, come on, give him praise. Come on and sing this. I may be weak, but your spirit's strong in me. And my flesh may fail, but my God, you never will. I may be weak, but your spirit's strong in me. And my flesh may fail, but my God, you never will. Ng Panginoong Hesus at ang kanyang dugo, no? Ito po yung mga elemento na ginagamit lamang po natin to represent the body and the blood of Christ. Ito po. So, at this point of time, mga kapatid, inaniyahan ko po ang bawat isa na magkaroon po ng taimtim na oras at sandali upang manalangin po at ihingi ng tawad ang ating pong mga pagkakasala. Manalangin po tayo, mga kapatid. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kaming lumalapit, nagpapakumbaba at patuloy, O God, na humihingi ng kapatawaran mula sa amin pong mga pagkakasala, sa amin pong mga hindi tamang nagawa, Lord, sa mga nakaraang araw. Patuloy, Lord, nagpapasaliksik kami ng aming mga puso at isipan mula, Lord, sa mga pagkakamali, Lord, at mga hindi tamang bagay na nakikita niyo po sa aming mga puso. At alam namin, Panginoon, na kung hindi kami karapat-dapat sa pagsalo sa banal na hapunan na ito, ay patuloy namin talikuran, patuloy na magsisi, O God, sa lahat ng mga pagkakasala po na nagagawa namin. Patawarin niyo po kami, Panginoon, tangi lamang po dahil sa inyong pag-ibig, sa inyong awa at sa inyong habag, biyaya, kung kaya't kami ay makasasalo sa banal na hapunan na ito. Kung kaya naman po, Panginoon, ito po ay para patuloy naming maalala ang ginawa niyong sakripisyo ng pagdanak ng inyong dugo sa krus ng Kalbaryo para pagbayaran lahat ng aming pong mga pagkakasala. Naniniwala kami, Panginoon, na pagkatapos ng araw, ikaw po'y muling nabuhay at muli, Panginoon, bumalik sa kalangitan at someday, Panginoon, ikaw'y muling babalik dito para sa lahat ng mga taong nagsuko ng buhay nila para sa inyo. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ating pong kunin yung ating nagpirapiresyon at sinabing ito ang katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinamin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin.
sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay nito at iinom sa kopang ito ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Isang maganda at mapagpalang umaga po muli sa bawat isa at sa ating po pagtatapos ng banal na hapunan ay dalangin ko ang bawat isa po ay nasa kanila pong mga tahanan at patuloy na iniingatan ng Panginoon at patuloy na bagamat makikita natin sa labas po medyo makulimlim, iba po ito sa mga nakaraang araw at mukhang nagbabadya po ang panahon. Anuman po ang panahon na mararanasan natin sa umagang ito po ay pagpapala mula sa Diyos. At alam natin na sa umagang ito po patuloy tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ito po ay maging pagpapala at kalakasan po para sa bawat isa sa atin. Kaya nakikita po natin sa ating pong mga screen, pinamagatan po natin ang sermon na ito bilang encourage one another. Ang topic na ito, pag-uusapan natin wala nang masyadong paligoy-ligoy pa, but rather kung ano yung gusto nating magawa bilang mga mananampalataya, and that is simply we want everyone to be encouraged. Gusto natin na magamit tayo ng Diyos to encourage other people. At ang ating pong talata sa umagang ito ay makikita natin sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 11 na kung saan ay sinasabi dito kung gaano kahalaga na i-encourage natin ang bawat isa. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 11, therefore encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. Napakagandang salita mula sa sulat ni Apostol Pablo. During that time, mga kapatid, patuloy na si Apostol Pablo, binibigyan niya ng encouragement yung mga mananampalataya, early Christian believers, na wag silang maghiwa-hiwalay, wag silang mag-away-away, but rather kailangan may iisa silang layunin, meron silang iisang puso at espiritu. At magagawa nila yon kung sila ay patuloy na mag-encourage sa bawat isa, i-build nila yung bawat isa. Pag may nanghihina, bibigyan nila ito ng kalakasan. Kung merong sagana, mag-share siya ng pagpapala sa mga nanghihina. So, ibig sabihin talagang nagiging selfless ang bawat isa. Kasi tandaan po natin, ang encouragement na ibibigay po natin sa isang tao, kahit na dumadana siya ng pagsubok o anumang kahirapan sa buhay, talagang mapupush nito yung taong ito na tapusin, yung puntahan yung finish line, lampasan itong pagsubok na ito. Yung word of encouragement, mga kapatid, na i-offer natin in the right moment can give a big difference between finishing well and collapsing along the way. Kumbaga, pag nabigay natin yung tamang encouragement sa tao in a perfect timing, talagang magbibigay ito ng malaking impact kung matatapos niya ba, makakayanan niya ba itong pagsubok, itong discouragement na to, itong disappointment na to, or totally mag-collapse na lang siya talaga, sumuko siya sa hamon ng buhay. Kaya nga po, at this point of time, alam ko, ang bawat isa sa atin, probably, ay
nakaranas or nakakaranas ng mga pagsubok, disappointments, discouragements, no? Not only dito po sa pangyayari na dinadanas po ng bawat isa sa atin, ng buong mundo, but even marahil sa mga nakaraan natin or sa mga kakaharapin natin, marami po tayong mararanasan ng mga discouragement. Katulad na lang ngayon, no? Marami tayong nakikita natin, nababalitaan natin, nababasa natin through the social media, no? Kung bibigyan natin ng listahan yan, no? Halimbawa, yung patuloy po na paglaganap pa rin ng COVID-19, no? Nakaka-discourage po yan. Na-extend pa rin yung ECQ natin na supposedly noong April 30 dapat ito malilift, pero na-extend ito hanggang sa May 15. No? Tapos pagkadating ng May 16, no, hindi pa rin po natin alam kung paano po ang magiging mga galawan natin noon. No? Kung mapopol tayo sa general quarantine, yung mga ganun ba na bagay, no? Hindi natin alam. No? And probably some of us may mga hindi nakatanggap ng relief, ng mga social amelioration program from the government, kaya nadi-disappoint. Meron din mga probably isip na nila yung mga negosyo nila, sobrang lugi na talaga kasi until now hindi pa rin nakakapagbukas marahil, o kundi naman wala pa rin mapagkunan ng kikitaan or kikitain sa araw-araw kasi hindi nga po tayo makapagtrabaho. At maaring sa atin din po, no, bilang iglesia, bilang Kristiyano, as a church family po, maaring nakikita natin sa mga balita na probably banned pa rin po yung mga religious gatherings. No? Pero antayin po natin, panalangin po natin na dumating ang time na makakapag-gather na po tayo muli sa ating pong worship place. No? At alam po natin, no, na lahat ng ito, name it, mga kapatid, most likely sa mga tahanan po natin din, meron ding mga discouragement dahil araw-araw po tayo lahat na nasa bahay. Probably, yung mga parents na namumroblema po sa kanilang mga anak. Meron na pong mga anak na tanghali kasing gumising, no? Hindi nagliligpit ng kanilang mga higaan. No? O kaya naman, pwede rin si nanay or si tatay din, no? Tanghali na rin gumising. Wala pa rin pagkain na nakahanda, no? So, maraming mga bagay na pwede pong maging discouragement or disappointment. At lahat po ito ng mga disappointments can lead to discouragement. Now, the point, mga kapatid, is tayo po bilang mga mananampalataya, hindi naman po tayo exempted talaga for discouragement, disappointments, pero what the Lord is expecting us, kahit na nararanasan po natin ang mga bagay na ito, tayo po ay nagiging source pa rin, no? Nagagamit pa rin niya tayo as a mean or as a channel of or instrument of encouragement para sa mga tao. Napakarami pong mga tao, mga kapatid, sa mundong ito na masyado ng critical, no? Nabuhay sila sa pagiging mapanghusga, no? Hindi maganda ang kanilang mga spirito, no? Masyado silang madaldal, marami silang sinasabi. And we have to remember, mga kapatid, at this point of time, we need a lot of people na maging encourager. Kasi kung ang lahat ng mga tao, mga kapatid, ay magiging encourager, alam niyo po yun, wala na sigurong magsasawa sa buhay nila. Walang taong magpapakamatay, walang taong madidisappoint ng sobra-sobra. At ang totoo po nito, mga kapatid, ilan-ilan na lang po talaga yung masusumpungan natin na magbibigay ng kalakasan, magbibigay ng lakas ng loob, no? Sa mga probably sa workplaces natin, sa tahanan, sa school, and minsan even sa church. And what about you, kapatid? Ikaw ba yung taong nakakapagbigay ng lakas ng loob, ng encouragement? Pwede ka bang maging encourager? Kasi minsan, we don't need to look around for encouragement.
Kasi yung encouragement, mga kapatid, pwede po yun na nanggagaling po sa atin. The reality, mga kapatid, napakarami rin pong mga unbelievers or mga non-Christian people out there na nagiging source na sila ng discouragement. And if Christians, tayo pong mga Kristiyano, ay magiging parte rin nito, mga discourager, nako, siguro, this world will really be a terrible place to live in. Pero the good news is, and I know for sure, na napakarami pa rin po, no? Marami pa rin pong Kristiyano ang encourager. No? Tanungin nga po natin yung sarili natin, ako ba ay isang encourager? No? Umaasa po ako, mga kapatid, na sa bawat isa po ng mga nanonood ngayon, no, na marami pa rin po sa inyo yung encourager rather than discourager. No po? Kaya po sabihin po natin sa mga katabi po natin, be an encourager. At alam po natin na kapag po tayo ay nagiging encourager, ay nakakatulong po tayo sa maraming tao, maraming kakilala natin. At ito po ay magbibigay ng kalakasan at saya na mula sa Panginoon. Now, let's dig deeper po, mga kapatid. Pag sinabi po natin na encourage, no, para po sa mas malalim po natin ang pag-unawa, ang ibig sabihin po nito, no, it means to support, uplift, or give approval so that the person get or have renewed confidence, hope, and courage, no? Kaya po, mga kapatid, ang bibigat niya mga word na yan, yung confidence, yung hope, yung courage. Kasi ang isang tao, mga kapatid, pag wala na siyang confidence, mahirap mabuhay. Pag wala siyang pag-asa lalo, no, parang patay na yan pagka ganyan. At pag wala siyang courage o yung lakas ng loob, no, mahirap din po yan, mga kapatid. Kaya po dapat patuloy po natin na nagiging source po tayo ng encouragement sa bawat isa. Are we an encourager? May encourager ka ba, kapatid? Maigi lamang, mga kapatid, ng bawat isa sa atin ay nagiging encourager. Lalo na sa mga panahon na ito. Maraming mga tao ang nagsasuffer. Maraming tao ang nakakaranas ng discouragement. Kaya sana po, tayo na mismo rin bilang mga Kristiyano ay nagiging source ng encouragement nila. Yung word na courage, mga kapatid, yan yung root word ng word na encourage. And then, when we are encouraged, we become courageous. Yung pag sinabi natin courageous, malakas tayo kahit na nasa gitna tayo ng pagsubok. Pero tandaan po natin, yung kabaliktaran ng word na encourage, yung discourage, kabaliktaran naman po nito, yung pagka dumating na yung mga pagsubok or hamon ng buhay, nanghihina ka naman. Nagiging matatakotin ka, yung threatened ka. At ayaw po natin. Now, let's look at the Bible. There was a story in the Bible na makikita natin in the life of King David sa 1 Samuel chapter 30 verses 1 to 6. Basahin po natin ito. Isang storya po ito na kung saan pwede nating mapagbasihan kung paano nga ba tayo magiging encouragement para sa ibang tao. Where do we get the source of our encouragement? Kung even tayo, mga kapatid, ay dumadanas ng mga pagsubok o ng mga kahirapan din. Kasi nga hindi tayo exempted kahit naman na mananampalataya po tayo. Sabi sa 1 Samuel chapter 30 verses 1 to 6. Ito po ay isang storya. Basahin po natin. Then it happened when David and his men came to Ziklag on the third day, that the Amalekites had made a raid on the Negev and on Ziklag, and had overthrown Ziklag and burned it with fire.
And they took captive the woman and all who were in it, both small and great, without killing anyone, and carried them off and went their way. And when David, si King David, and his men came to the city, behold, it was burned with fire, and their wives and their sons and their daughters had been taken captive. Then David and the people who were with him lifted their voices and wept until there was no strength in them to weep or to weep. Now David's two wives had been taken captive, Ahinoam and Jezreelites, and Abigail, the widow of Nabal the Carmelite. Moreover, David was greatly distressed because the people spoke of stoning him, for all the people were embittered, each one because of his sons and his daughters. But David strengthened himself in the Lord his God. Napakaganda pong talata mga kapatid na kung saan isang storya na si King David, no, naharap siya sa isang matinding krisis. Ano yung krisis? Yung family niya at yung pamilya ng kanyang mga tauhan ay na-health capture. No, na kumbaga sa panahon natin ngayon na ano sila ay nakidnap, ika nga, na makaaway. And what did King David and his men do? No, kung sa inyo po nangyari to, no, kung kayo po yung nasa kalalagayan ni King David, ano po kayang mararanasan nyo? Ano po kayang magagawa ninyo? No, sila King David, they wept. Umiyak sila. Umiyak sila until they had no power to weep. Yung talagang sobrang kakaiyak nila, talagang nanghina na sila ng sobra-sobra. Yun yung ginawa, yun yung nangyari sa kanila mga kapatid. Umiyak sila hanggang wala na silang inuha. Naranasan nyo na po ba ito mga kapatid? Yung halos wala ka nang mailuha, no, dahil sa tindi ng pagsubok o ng problema na kinakaharap nyo. Parang pinipilit mo na lang umiyak pero wala nang lumalabas. Dahil sa lahat ng mga discouragement, distress, no, na naranasan mo. At itong mga bagay na ito mga kapatid ay hindi natin minsan ma-explain. Kung titignan natin, no, si King David, no, dumating pa siya sa point na yung mga tao niya, yung mga tao doon sa lugar nila, gusto siyang batuhin at patayin dahil sa sobrang galit nila sa nangyari. Imagine niyo yun. Eh kung tutuusin, pare-parehas lang rin naman sila ng pinagdadaanan. Pare-parehas din silang nakakaranas ng pagsubok na yun na nakuha yung pong mga mahal nila sa buhay. Pero dahil itong mga taong ito, gusto nilang makahanap ng scapegoat or yung kanilang mabubuntunan ng galit nila. Kaya't nakikita nila si David na patayin na lang nila. And alam nyo, in times like this, mga kapatid, no, nakagaya nila, no, parang lahat din tayo po dumadanas ng problema, ng pagsubok, pare-parehas din halos tayo ng nararanas. Minsan, nagkakaroon tayo ng tendency na sa sobrang discouragement and disappointments na nararanasan po natin, parang gusto na lang natin maghanap ng mga sisi, no, yung parang ibunton yung mga nangyayaring ito sa iba. Pero, yun nga po yung punto ng mensahe natin sa umagang ito. Ayaw natin na maging instrumento tayo ng kaaway, na kahit na dumadanas tayo ng pagsubok, eh hindi tayo magiging discourager. But rather, magagamit pa rin po tayo ng Panginoon as a mean or sa way para po makapag-encourage tayo sa mga tao na kasama rin natin no, na nanghihina. At kung gusto po talaga natin mga kapatid na magamit tayo ng Diyos as a channel of encouragement para sa ibang tao, let us be reminded of these three things para sa atin sa umagang ito po. Tandaan po natin yung source, number one, yung source of
encouragement. Yung source ng encourager. Tayo po, halimbawa, maging encourager tayo. Saan tayo kukuha? Ano yung source nito? Kung si King David, mga kapatid, no, ay na-discourage in the same way sa atin na makakaranas din tayo ng mga discouragement. As a matter of fact, dumadanas po tayo ng mga discouragement ngayon or probably mararanasan natin sa mga hinaharap. Where do we find strength? Now, si King David, mga kapatid, he find his strength to the Lord his God. Sa Panginoon po siya kumuha ng strength niya. Sa Diyos nagmumula yung strength na meron po siya. Kahit na sa panahon po ng pagsubok na dinadanas niya po, na natagpuan niya yung strength na yon sa Panginoon. And lagi po natin tatandaan, mga kapatid, in moments of distress and discouragement, we turn to our best of our best friend. Kung may mga best friend tayo, yes, praise God. Pero tandaan po natin, kung meron man po tayong magiging talagang matinding kaagapay sa mga panahon ng mga pagsubok, walang iba po yan kundi ang ating Panginoong Jesus. Sabi niya sa John chapter 15 verse 14, "You are my friends if you do what I command you." Kung papansinin po natin yung clause, yung salitang if, mga kapatid, no? Conditional clause. Kung minsan na po nating naranasan, mga kapatid, na tayo'y umiyak, na halos wala na tayong iluha, yung feeling natin napaka-terrible ng nagawa natin, yung halos binigay natin lahat ng oras natin, panahon natin, kalakasan, pera, no? Ito yung mga moments, mga kapatid, ng discouragement na kung saan yung zeal natin, yung enthusiasm natin sa mga bagay na ginagawa natin, nawawala ito, mga kapatid. At ang reality nito, mga kapatid, maraming pwedeng maging source din itong mga discouragement na ito. It could be people around us. It could be things around us. It could be things that we want. It could be things that we aim for. At ang mga bagay na to, mga kapatid, can lead us to discouragement. But we have to remember and we have to thank God kasi ang Panginoong Jesus, no, nauunawaan niya ang mga bagay na to kasi naranasan niya, namuhay din siyang tao katulad natin. And remember this, if you feel like the world hates you, meron at merong isa na makapagtitiis o nakakaunawa sa iyo. Walang iba yung kundi ang Panginoong Jesus. Kasi yun siya yung talagang pagkukunan natin ng encouragement. Siya yung magiging source natin ng encouragement. Kasi nga, Jesus cares for us. He loves us. He loves you. He loves me. He loves everyone, mga kapatid. No? Kaya po tandaan natin, mga kapatid, na dapat ang source natin bilang mga encourager ay ang Panginoong Jesus. Now, going back to sa story, no, if we will continuously read yung book ng 1 Samuel chapter 30, no, ang ginawa ni King David, he inquired sa Diyos, no, lumapit siya sa Diyos, in-inquire niya sa Diyos, no, yung dapat niyang gawin. Alam niya na at that very moment, kahit siya'y dumadanas po ng matinding pagsubok, alam niya na ang Diyos pa rin po ang dapat niyang lapitan at dapat niyang kapitan sa mga oras na yun. Yes, bilang mga Kristiyano, maraming beses po tayo, mga kapatid, na madadown, madi-discourage, but we ask God for strength and wisdom to overcome itong mga crisis na to, itong mga bagay na to. At ito po yung ginawa ni King David. And kung titignan natin, mga kapatid, once we do that, yung we found our strength, our encouragement to God, to Jesus, nagkakaroon po ito ng magandang resulta. Kaya po dun sa sumunod na mga verse, no, sabing ganun dun sa verse 18, so David recovered all that the Amalekites had taken and rescued
his 2 wives, yung pamilya niya na-recover niya. Imagine niyo na lang kung at that very moment na nag-weep or umiiyak ng todo-todo po sila King David at ang kanyang mga sundalo, kung nagpakain sila sa kalungkutan, sa discouragement na yun, sa disappointment na yun, marahil sila din po, hindi na nila makikita talaga yung mga mahal nila sa buhay. Hindi na magkakaroon ng resolve yung mga problema na dinanas nila. At kung titingnan natin yan sa mga sarili natin mga buhay, we will not find strength in our Lord, in our God. Kung hindi siya ang magiging source ng strength natin, definitely lahat tayo manghihina at manghihina na lang rin po tayo. At wala tayong mariresolba na mga problema o mga pagsubok na darating sa atin. Lahat tayo po ay magiging talunan. Kaya po, let us always be reminded na para po tayo ay makapag-encourage sa ibang tao, we need to see that God is the source of our encouragement. We are encouraged by God to be encourager to other people. Lagi po natin tandaan yan. Point number 2, yung strength ng encourager. Saan tayo hugot ng lakas? No? Kasama ng Diyos ay kasama rin po yung mga kapwa natin pong mga mananampalataya. Hebrews chapter 10 verse 2. Sabi ganun, not forsaking our own assembling together, as is habit of some, but encouraging one another, and all the more, as you see the day drawing near. Tandaan po natin that the strength of encourager, mga kapatid, ay nagmumula aside from God, nagsisimula rin yan sa kapwa niya mga mananampalataya. Derived from assembling ourselves together as a church. No, kaya po yung mga ginagawa natin nung nagkakaroon tayo ng mga gathering, no, mga small groups, ito po yung ginagamit ng Diyos na maging source ng encouragement, maging strength ng mga mananampalataya. Kasi pagka hindi po tayo nagkaroon ng pagpapalakasan, ay lahat tayo manghihina. Di ba? Naalala niyo yung illustration po nung uling na nagbabaga, na kung saan kapag ka po yung group ng mga charcoal, magkakasama sila, naghahawaan sila ng init ng apoy, na pagka meron silang lulutuin, pakukuluan, or what, madali nila tong magagawa dahil na magkakadikit sila nung naghahawaan sila ng apoy. But, if we will remove one na part ng charcoal na yon, no? Yung nag-iisang charcoal na yon, unti-unti na yon, mawawala yung apoy niya, mawawala yung init niya. Kaya nga po napakahalaga mga kapatid, na bilang mga mananampalataya, we do not forget yung mga gatherings na katulad nito. And kung tatanungin natin at this point of time, magkakaiwalay po tayo. We always need to remember mga kapatid, hindi lamang po yung physical na establishment ang church. The church is tayo pong lahat bilang mga mananampalataya. No? That we are worshiping God in spirit and in truth. No, kaya po, regardless na magkakaiwalay po lahat ng mga mananampalataya ngayon, no, we are still building a bigger body of Christ, which is the true church of God. Kaya po mahalaga mga kapatid na continuously gather in spirit and in truth, as family, as one. Kasi ito po yung makakatulong para ma-strengthen ang bawat isa sa atin. Ito pong ginagawa natin pag-aaral ng salita ng Panginoon. No? Instrumento rin ito ng Panginoon para po patuloy niya tayong i-encourage, para maging encouragement din po tayo sa ibang tao. That we will be encouraged by one another. Let us encourage one another mga kapatid. Huwag na tayong maging source ng discouragement. And at this point of time, no, magkakahiwalay po tayo. We have to remember, we have to ask God for wisdom
sa mga simpleng kapamamaraanan kung paano po tayo makakapag-encourage sa mga kapatiran po natin. Gawin po natin by um, by acknowledging no ng gabay ng Panginoon. Lord, ano bang pwede kong magawang encouragement para sa ibang tao? No? And I believe, mga kapatid, that would please God. That would be pleasing before God. Kung ganun yung heart natin, na regardless na limited yung paggalaw po natin, ay nakakagawa po rin po tayo ng mga ways, ng mga kapamamaraanan po para makapag-encourage po tayo sa ating pong mga kapatiran. Not only for strength, mga kapatid, but because alam natin that sooner or later, mga kapatid, pwedeng bumalik ang Panginoong Jesus. Alam po natin na itong journey natin, itong Christian life po natin, napakahirap po nito. No? From heaven to earth, no? Ito po ay nakakapagod, mga kapatid. Maraming pasakit. Kaya kung walang magiging encouragement from one another, siguro marami sa atin ang susuko. No? Kaya nga kung tatanungin ko kayo, ilan po sa inyo ang kayang magpatuloy sa kanilang mga buhay without any encouragement at all? Sa palagay ko po, wala. Even ako, hindi naman ako malakas. No? Nanghihina din ako, kailangan ko rin ng encouragement. In the same way, each and every one of us. All of us need encouragement. No? Maging sa mga trabaho natin, sa pamilya, sa simbahan, sa businesses, lahat, we need encouragement to help us move on with our life. Kaya nga po, mga kapatid, napakahalaga na dapat tayo po talaga bilang mga mananampalataya, nasa church man tayo, wala man tayo sa church, no, tayo yung nagiging source ng encouragement. Tayo yung nilalapitan ng mga tao to get yung mga encouragement para sa mga pinagdadaanan din nila. And kasi yun yung point, yun yung clear point doon na alam natin kasi na meron tayong hindi nauubos na source ng encouragement and strength, and that is God. No? Kaya nga po, mga kapatid, let us always be reminded na yung kalakasan natin nagmumula yan sa kapwa natin mananampalataya. Sabi nga ng Bible, as iron sharpens an iron, so do we. No, tayo rin bilang mga magkakapatid, kailangan nagkakaroon tayo ng pagpapalakasan. Whisper one another, sabi nga ng Bible. Kaya po, wag natin kakalimutan ito, mga kapatid. And of course, bukod sa strength na pinanggagalingan natin ng encouragement, ay kailangan alam din po natin saan yung supply nito. The supply of encouragement. It's none other than, mga kapatid, the very words of God. Napakahalaga po, mga kapatid, na alam natin that the Word of God is sufficient to make us encourage and be an encouragement to other people. No? Yung mga simple natin, mga kapatid, na nakakapag-share tayo ng mga Word of God sa ibang tao, Bible verses sa ibang tao, nagiging encouragement to sa mga nakakabasa nito, mga kapatid. No? And if we will take a look at, again, the life of King David, no? Ito yung kanyang sinabi sa Psalms chapter 190, verse 16 to 24. I will delight myself, deal bountifully with your servant, that I may live and keep your word. Open my eyes, that I may behold wondrous things out of your law. I am a sojourner on the earth. Hide not on your commandments from me. My soul is consumed with longing for your rules at all times. You rebuke the insolent, accursed ones who wander from your commandments. Take away from me scorn and contempt, for I have kept your testimonies, even though princes sit plotting against me. Your servant will meditate on your statutes. Your testimonies are my delights, they are my counselor. Kung makikita po natin diyan, mga kapatid, King David used the supply
No, use the supply of the Word of God to encourage himself. Yung salita ng Diyos ang ginagamit niya as encouragement para masik niya yung counsel, yung direction, yung advice from God. No? And kung sa mga nakaraan po natin na pamumuhay, hindi po natin ginagawa ang bagay nito, bakit hindi po natin subukan this point of time, mga kapatid, na as an encourager, mga kapatid, we make use, we found our supply in the very Word of God. Tandaan po natin, mga kapatid, that the Word of God will be the supply of our encouragement. Christians in times like this, mga kapatid, should be the source of our encouragement sa ibang tao. And we have to take note, mga kapatid, that Christian, in times of our darkest moments, we need the Word of God. In times of our happiest moments, we need the Word of God in the darkest and even in the happiest moments of our lives. And like Paul, mga kapatid, no, katulad ni Apostol Pablo, ginamit niya na source of strength, mga kapatid, yung salita ng Diyos para patuloy siyang makapagpatuloy sa kanya pong mga pagsubok na hinaharap or hinarap. Kaya nga po, mga kapatid, no, we always need to remember na ganun din yung tawag sa atin ng Panginoon. Yun din yung gusto niya sa bawat isa sa atin, that we will be, mga kapatid, continuously be a source of our strength, na patuloy tayo, mga kapatid, na magiging kalakasan ng mga taong nanlulupaypay din po sa kanila pong mga pananampalataya. Meron pong isang preacher from the 19th century, sabi niya ganun. He did not pray for lighter load, but for a stronger back to carry a load. No? Minsan ganun din po tayo, mga kapatid. Hindi naman po natin dinidesire lamang na lagi na lang maganda or okay lang yung mga buhay po natin. But rather, hingin natin sa Panginoon na maging matibay tayo, maging malakas tayo sa Panginoon, even in the midst of our suffering. Po. Hingin natin yung kalakasan mula sa Diyos. Sabi nga, God does not remove the difficulties of life. He does not promise a comfortable journey, yet He promised a safe journey. Ibig sabihin, mga kapatid, yun yung design ng Diyos sa atin. Yung magkaroon po tayo ng journey sa ating pong mga pamumuhay na nandun yung kaligtasan na nagmumula po sa Kanya. And if we will end this, mga kapatid, no, with a conclusion, we have to remember, for God, we receive providential strength, and we have to always remember that the source of an encourager is God. Wala na po tayo ibang makukunan ng source nito kundi ang Diyos. At yung strength, mga kapatid, it would be the church. Ang bawat isa po sa atin, no, pwede tayong magamit ng Diyos as a source of strength sa kapwa natin pong mga mananampalataya. And the supply of encouragement, mga kapatid, would be the very words of God. Itong tatlong bagay na ito, mga kapatid, kailangan natin maalala to, kailangan natin makita ito, mga kapatid, na ito po ay magiging kagamit-gamit, lalong-lalo na po. Marami pa tayong mga haharapin ng mga pagsubok sa ating po mga buhay. At naniniwala po ako na pag naalala po natin ito, inalala po natin ito, ay regardless na tayo ay dumadanas ng mga pagsubok o hamon ng buhay, ay tayo po ay magiging
source and means of encouragement pa rin sa ibang tao. Kaya nga po mga kapatid, sa ating pong pagtatapos sa umagang ito, let us not forget always mga kapatid, we are encouraged by God to be an encouragement also to other people. And as you have been encouraged by the Word of God this morning, kapatid, ay hinahamon ka ng Panginoon na magiging source ka rin ng encouragement para sa mga ibang tao na nakakasalamuha mo, sa mga taong um, nakaka-deal mo or nakaka-encounter mo every day. Kaya nga, kapatid, hayaan natin na patuloy magamit tayo ng Panginoon to be a source of encouragement para sa ibang tao. Dito po nagtatapos ang mensahe po ng Panginoon sa araw po na ito. Tayo pong lahat ay magtatapos po sa isang panalangin at samahan niyo po ako bilang pagtatapos. Aming amaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa umagang ito na muli pinangusapan niyo kami, binigyan niyo po kami ng karunungan, kaunawaan, ng katalunuhan kung paano nga bang kahit na nasa gitna po kami ng suliranin o pagsubok, kami po ay magiging encouragement o magiging source pa rin ng kalakasan para sa mga ibang tao, sa ibang mga kapatiran. Salamat Lord dahil pinaalala niyo po sa amin na tanging sa inyo nga lang po kami makakasumpong ng encouragement, no? Na magagamit namin ang buhay namin sa kapwa namin mananampalataya sa strength para makapag-encourage po kami sa ibang tao at ang inyong mga salita ang magiging supply namin sa pang-araw-araw, Panginoon. Maraming pong salamat. Kaya dalayan ko po, mga Panginoon, para sa mga kapatiran na nakikinig at nanonood ngayon, na magamit niyo po ang bawat isa patuloy as a means and as a way, Panginoon, to encourage other people. Kaya salamat po, Panginoon, dahil alam ko po ito yung kalooban niyo po para sa bawat isa sa amin. At naniniwala kami, Ama, na kayo po ang patuloy na mag-i-strengthen, mag-i-encourage din po sa amin. At dalangin namin, Lord, na sa gitna ng mga pagsubok na ito, Lord, we continuously find our encouragement from you, Panginoon, at ang sa inyo pong salita. Kaya muli, Panginoon, maraming pong salamat. Alam ko pong pinagpala niyo na po ang bawat isa sa amin ng inyong salita at dalangin ko po, Panginoon, na babaunin namin ito para sa mga susunod na naman pong mga araw na amin pong kakaharapin. Muli, Panginoon, para sa aming mga kapatiran, nasa man silang mga lugar sa oras na ito, nasa mga tahanan, nasa trabaho, nasa kanilang mga field of works, Panginoon, ingatan niyo po sila, gabayan, at patuloy niyo po silang protektahan mula sa banta ng COVID, Panginoon. Gabayan niyo rin po sila kasama ng kanilang mga mahal sa buhay. I pray also, Father, for your provision para sa bawat isa. Patuloy niyo po silang providan, Lord, ng kanilang mga necessities, mga pangangailangan nila, Panginoon. At Lord, kung may mga nanghina sa kanilang mga spiritual na pamumuhay, kalakasan ng kanilang mga pananampalataya na nagmumula sa inyo, ang dalangin ko po para sa bawat isa. Pangusapan niyo po sila at patuloy na i-strengthen niyo po sila, Panginoon. Maraming pong salamat. Patuloy, Lord, sa aming pag-alaala, Lord, din ng banal na hapunan, ng inyong pong ginawang sakripisyo para sa amin at sa inyong pong muling pagbabalik. Maraming pong salamat, Lord, for the privilege that we can partake, Lord, sa inyong pong banal na hapunan. At muli, salamat sa inyong banal na salita, Lord, na magbibigay ng kalakasan po at encouragement po sa bawat isang makakarinig nito. Purihin ka, Panginoon, sambahin ka at dakilain ka. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. At bilang pagtatapos po, mga kapatid, atin pong italaga, atin pong mga kamay sa kalangitan bilang pagtanggap ng mga pagpapala mula sa Panginoon. To Him who is able to keep you from falling and to present you to God without fault and with great joy. To the only God, our Savior, Jesus Christ. To Him be the glory, both now and forevermore. Amen. Purihin po ang ating Panginoon sa mapagpalang tanghali
muli para sa ating lahat. Dalangin ko po na bawat isa po sa atin ay patuloy na iniingatan at iingatan po ng ating Diyos. Maraming pong salamat sa lahat po ng mga kapatiran na patuloy na walang sawang nagpapatuloy sa gitna ng pigati po nito, ng kahirapan po nito na dinadanas natin. Patuloy po natin ipag-pray ang ating bansa, ang ating gobyerno, ang mga taong nangangailangan, ang mga pangangailangan ng bawat isa. Patuloy tayo magpalakasan mga kapatid. Kung meron po kayong mga prayer concerns, meron kayong mga problema na pinagdadaanan, i-PM nyo lang po kami, ako, ang mga kapastoran, ang mga leaders natin sa church. Patuloy na i-share natin ito, baka meron tayong maitulong, no, sa mga kapatiran. At patuloy nating sundin yung mga alituntunin po na ibinibigay po sa atin ng ating gobyerno, at patuloy po natin sila mga kapatid na sundin para rin po sa ikabubuti ng bawat isa po sa atin. Kaya po sa mapagpalang umaga po at tanghali po muli sa atin, maraming pong salamat. Purihin po ang ating Panginoon. Sa Kanya po ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Maraming pong salamat. Come on and sing this. I may be weak, but your spirit's strong in me. My flesh may fail, but my God, you never will. I may be weak, but your spirit's strong in me. My flesh may fail, but my God, you never